It's been raining in Manila. Hindi. What are you doing, bro? Hey, 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 hey. Man, huwag mong tawanan ang sakuna. Ang nakita nyo folks ay tinatawag na flash flood. Ang flash flood ay ang mabilis na pagragasa ng tubig hanggang sa bumaha o umapaw ito at makapagsalan sa mababang lugar. Ito ay maaaring mangyari sa loob lamang ng ilang minuto o bago mag-6 na oras pagkatapos ng malakas na pag-ulan o pagbagyo. Isa sa mga sanhi nito ang matinding bagyo na naghahatid ng pag-ulan, pagtaas ng tubig sa dalampasigan, at pagbaha sa malalawak na kalupaan. Isa rin dito ang kawalan ng maayos na lusutan ng tubig sa mga lansangang papunta sa kanal dahil sa tambak na basura. Pagkatunaw ng yelo sa Arctic Ocean dahil sa global warming na nagpapataas sa level ng tubig ng karagatan. Sa kabila nito, nagdudulot ito ng mga iba't ibang epekto. Ang pagkasira ng sistema ng transportasyon at komunikasyon. Nasisira ang mga kagamitan sa mga kabahayan tulad ng mga appliances. Nagdudulot ng iba't ibang sakit tulad ng leptospirosis. Nagiiwan ng maraming basura sa daanan o basura galing sa katubigan. At panghuli, nasisira ang mga taniman, palaisdaan at kalikasan. Upang maiwasan, mapigilan at mabawasan ang mga panganib na dulot ng sakunang ito, kinakailangan mong malaman ang iyong gagawin bago, habang at pagkatapos ng flash flood. Bago ang flash flood, kailangan mong malaman ang mga sumusunod. Una, pag-aralan ang pinakamabilis na mga ruta sa mataas na lugar kung saan ka nakatira. Pangalawa, kung ang iyong lugar ay madaling bahain, magpanatili ng mga emergency na materyales tulad ng mga bag ng buhangin, kahoy at mga plastik na panakip. Bukod doon, kailangan mo ring maghanda ng disaster supply kit tulad ng tubig, pagkain, flashlight, pito, sanitasyon at first aid kit. Tumalikod, huwag magpakalunod. Ito naman ang mga dapat mong gawin kung nasa mismong flash flood. Una, manatiling kalmado upang makapag-isip ng matino. Pangalawa, bunutin ang mga nakasaksak na kagamitan. Pangatlo, kung mayroon pang linya ng komunikasyon, kaagad na humingi ng tulong. Pang-apat, sikaping pumunta sa pinakamataas na bahagi ng bahay o kahit anong mataas na lugar. At ang panghuli, ang mga dapat mong gawin pagkatapos ng flash flood. Una, magsuot ng protective equipment tulad ng bota at gloves. Hintayin ang abiso ng kinauukulan na ligtas ng bumalik sa tahanan. Pangalawa, umiwas sa mga natumbang puno, nasirang gusali at linya ng kuryente. Pangatlo, huwag gumala upang hindi maabala ang mga emergency services. Pang-apat, kung nakabalik na sa tahanan, siguraduhing walang basa o nakababad na outlet o kagamitan bago buksan ang linya ng kuryente. At ang panghuli, itapon ang mga naipong tubig sa lata, paso at gulong upang hindi pamahayan ng lamok. Narito ang ilan sa mga ahensya ng gobyerno at ilang mga NGO na tumutulong sa mga Pilipino. Ang Philippine Coast Guard. Sila ang naglilikas sa mga tao at nagbabantay ng karagatan. Armed Force of the Philippines. Sila rin ang naglilikas sa mga tao. Philippine National Police. Tumutulong sa mga sundalo upang magligtas ng mga buhay. Philippine Red Cross. Sila ang nagbibigay tulong sa mga nasalanta at mga local government.